Mahal, pwede ba tayong mag-usap? Ano kasi, ah, ayos lang ba sa'yo kung tutuloy muna dito yung pinsan ko na si Rhea? Pinsan? Ay, wala namang problema. Pero bakit parang nauutal ka kinakabahan? Iniisip mo bang hindi ako papayag? Hindi naman. Ang totoo niyan masama ang pakiramdam ko kaya akala mo kinakabahan ako. Nahihirapan lang talaga akong magsalita. Parang barado saka makati ang lalamunan ko. Ay, baka sisipunin ka. Uminom ka ba ng gamot? Ay, sandali lang. Ikukuha kita ha. Sandali, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko eh. Papayag ka ba na patuloyin muna natin si Rhea dito? Rhea ba ka mo? May pinsan ka bang Rhea? Parang ngayon ko lang narinig ang pangalan niya. Kilala ko lahat ng pinsan mo eh. Hindi mo ba siya maalala? Parang pinakilala na kita dati sa kanya. Oo, baka nakalimutan mo lang. Pumayag ka na. Nakakahiya eh. Ilang buwan lang naman siyang titira dito habang nag-aanap pa siya ng trabaho. Ayos lang naman sa akin. Wala namang kaso yun kasi kamag-anak mo naman. Basta siguraduhin mo lang na wala tayong magiging problema sa kanya. Naku, wala mahal. Mabait yun, saka masipag. Hindi ka magsisisi sa pagpapatuloy sa kanya. Kapag ganitong nakita niyang abala ka at maraming ligpitin dito sa bahay, nagkukusa yun. Ikaw na lang ang mahihiya sa kanya. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Wala naman akong balak na alilayan ng pinsan mo. Ikaw talaga. Sinabi ko lang naman. Naku, mabuti pa tawagan ko na at sabihin kong mag-impake na ng mga gamit niya para makaluwas na dito. Oh, bakit ang saya mo yata? Biglang nag-ibang mood mo, pati boses mo ah. Ito naman, siyempre masaya lang naman ako na makatulong tayo sa pinsang ko. Saka close ko talaga siya eh. Matagal na kaming hindi nagkikita. Miss na miss ko na nga yung kakulitan eh. Teka lang tatawagan ko lang. Walang nagawa ang ginang kung hindi ang tumango na lang habang pinanonood ang asawa na naglakad palabas ng kanilang bahay habang nagtitipa ng kanyang telepono. Ilang araw na rin niyang hindi nakikitang ganoon kasaya ang kanyang mister. Kaya nahihiwagaan siya sa kinikilos nito at ang tungkol sa pinsan nitong babae na si Rhea. Halos 10 taon na buhat nang nagsama at nagpakasalang dalawa ngunit hindi pa rin sila nagkakaroon ng anak. At hindi na sila magkakaroon kailanman dahil nagkasakit sa ovaryo si Julia. Naoperahan na rin ito at natanggal na ang kanyang matris. Kahit ganun ang nangyari ay nanatiling matatag ang kanilang relasyon. Alam niyang ang kanyang asawa ay tapat sa kanya. Kaya naman tinutumbasan niya yon ng pagiging maasikaso at mapagmahal na may bahay. Si Julia ay simple lang, mabait, maunawain, maalaga. Pero may matalas na pakiramdam pagdating sa mga kakaibang kilos ng asawa. Sa pagbabalik ng asawa, ay agad niyang napansin na mabilis nitong tinago ang kanyang cellphone sa bulsa. Mas lalong nakaramdam ng pagdududa ang babae. Noong mga nakaraang araw pa talaga niya napapansin na hanggat maaari ay ayaw ipahawak sa kanya ang telepono nito. May hinala na siyang may tinatago ito. Tapos ay ginagabi na rin ito ng uwi at palagi pang lasing na dati namang hindi nito ginagawa. Bakit parang nagmamadali ka naman yatang itago ang telepono mo? May tinatago ka ba? Tinatago? Wala ikaw naman. Ano sabi ng pinsan mo? Sabi niya bukas na bukas din daw sunduin ko na siya. Ano? Agad-agad? Ba't naman nagmamadali ang pinsan mo? Kailangan na daw kasi may pa-job interview na daw sa ina-applyan niya online. Hayaan mo na. Ayos lang naman sa iyo yun, di ba? Oo, wala namang problema eh. Kung di kayo gagawa ng problema. Teka, ano bang klase ng trabahong papasukan ni Rhea? Hindi ko na naitanong. Bukas na lang natin tanungin pagkagaling niya sa biyahe mula sa Maynila. Galing siyang Maynila? Oh, hindi ba't mas marami siyang mahahanap na trabaho doon kaysa rito? Bakit naman galing sa Maynila uuwi pa rito samantalang yung mga taga rito nga sa atin lumuluwas para maghanap ng trabaho? May saltik ba sa ulo yung pinsan mo? Huwag ka namang ganyang magsalita, Julia. Anong gagawin natin Gusto nga dito magtrabaho. Siguro nagsawa na sa buhay sa lungsod kaya dito na ang gusto.
Hayaan na natin. Tutal, trabaho din naman ang dahilan kung bakit siya pupunta rito eh. Nagtataka lang naman ako. Siguraduhin mong trabaho talagang sadya niya rito ha. Baka mamaya may tinatakasang krimen yan at dito lang magtatago. Ayokong madamay sa ganyan ha. Masyado ka namang judgmental. Hindi siya ganun. Isenting babae yun saka matino. Anong akala mo sa pamilya namin? Pamilya ng mga scammer? Huwag ka namang mapikon. Hindi naman ganun ang ibig ko sabihin. Tsaka si Rhea ang pinag-uusapan natin dito, hindi naman yung buong angkan mo. Teka lang, yung totoo. Bukal ba sa loob mo yung pagpapatuloy sa kanya o hindi? Ang dami mong satsat eh. Hindi mo na lang sabihin kung ano talaga ang pinag-aalala mo. Mabuti pa tawagan ko na para hindi na siya tumuloy dito. Huwag na. Hindi mo lang ako naiintindihan. O sige na, pumasok na tayo sa kwarto. Mauna ka na. Dito na lang muna ako sa labas. Siya nga pala. Kung inaalala mo yung gasto sa kanya, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa lahat ng yon. Anong sabi mo? Iba yung tinutono mo ah. Kahit kailan, hindi pa kita pinigilan na tumulong o magbigay sa pamilya mo. Alam mo yan. Karapatan mo yan eh. Ang sa akin lang naman kasi, iba ang kutob ko. Baka lang naman, kaya dito sa probinsya pupunta ay may tinatakasan, yun lang. Magtatrabaho nga, di ba? Magtatrabaho. Bakit ba kasi ang kulit mo? Puro ka na lang ganyan, puro kutob. Palagi ka naghihinala. Kahit sino na lang pinaghihinala mo. At bakit mo ko tinataasan ng boses? Kung wala, edi wala. Madali naman akong kausap, Roy. Pero bakit parang ang laki ng depensa mo? Hindi ba dapat kalmado ka lang kung wala kang ginagawang masama? Diyos ko, Julia, hindi mo ba nakikita kung gaano kahirap mag-explain sa'yo? Lagi kang may duda. Ano ba ang gusto mong gawin ko para patunayan sa'yo na wala akong ginagawang masama? Wala. Basta magsabi ka ng totoo. Dahil sa ngayon, parang ang gulo ng paliwanag mo. Pinsan mo daw pero hindi ko kilala. Roy, lahat ng kamag-anak mo kilala ko. Tama na, Julia! Ayoko na ng ganitong usapan. Lagi mo na lang akong ginagawang masama. Hindi ko deserve na tratuhin mo ako na parang kriminal dito sa sarili kong bahay. At hindi ko deserve na ginagago ako ng sarili kong asawa. Roy, kung wala kang tinatago, bakit ka nagkakaganyan? Bakit parang ikaw pang galit? Alam mo, Julia, ikaw ang problema dito. Hindi si Rhea, hindi ako. Ikaw! Puro selos, puro hinala, puro kutob. Hindi mo ba kaya magtiwala sa akin kahit minsan? Hindi na tayo bata para sa mga ganitong klase ng away. Gusto ko lang naman makasiguro. Tama na nga to. Ikaw ayusin mo yung ugali mo pag nandito na si Rhea. Ayokong masira sa pamilya ko. Siguraduhin mo lang na pinsan mo yan dahil kapag niloko mo ko, hindi kita mapapatawad. At ano bang iniisip mo? Mag-uwi ako ng babae ko rito? Na niloloko kita? Ano ba naman yan, Julia? Ilagay mo naman sa lugar yung pagiging selosa mo. Saan ako lulugar? Sige, sabihin mo kung saan ako lulugar. Tumigil ka na. Hindi na ako natutuwa sa'yo Pag sinabi kong wala akong tinatago, wala akong tinatago. Ang labo mo. Pati pinsan ko pinagseselosan mo. Malala ka na. Masama na pala ngayon na ma-excite na muli kami magkikita ng pinsan kung matagal kong hindi nakita. Masyado kang malisyosa. Hindi naman. Masyado ka lang naging OA sa reaksyon mo. Okay, sige, ganito na lang. Tatawagan ko na talaga si Rhea at sasabihin kong ihahanap ko na lang siya ng ibang matutuluyan niya para matapos na tong problema na to. Alam mo, Roy, hindi ako selosa Nire-respeto kita bilang asawa ko pero hindi ibig sabihin nun na hindi ko pwedeng questionin ang mga bagay na medyo hindi malinaw. Mahal, pasensya ka na kung nataasan kita ng boses. Hindi ko sinasadya. Pagod lang ako at gusto ko lang talagang tulungan si Rhea. Kaya nga ako nagtatanong kung okay lang sa'yo kasi mahalaga sa akin ang opinyon mo. Naiintindihan ko naman yon. Ang sa akin lang, Roy, maging tapat ka. Yun ang hinihingi ko. Kasi kapag nalaman kong may tinatago ka, hindi ko alam kung paano ko haharapin yun. Wala akong tinatago, Julia. Pinsan ko si Rhea at gusto ko lang siyang matulungan. Wala akong ibang iniisip. Okay, maniniwala ako sa'yo. Pero sana, Roy, wag mo akong paasahin Kasi kung ako magiging tanga rito, masakit yun para sa akin. Mahal kita, Julia. At wala akong gagawin na makakasira sa atin. Sana nga.
Kasi kapag nalaman kong hindi totoo yung sinasabi mo, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nilapitan ni Roy ang asawa at mahigpit niya itong hinawakan sa magkabilang braso bago niya ito kabigin para mayakap at upang bigyan si Julia ng katiyakan. Marahan niya pang hinagod ang likod nito. Hindi ako magloloko. Takot ko lang sa'yo. Kaya huwag ka na mag-alala sa pananatili ni Rhea rito. Sinisiguro ko sa'yo na mabuting tao ang pinsan ko. At nasisiguro ko rin na hindi yun gagawa ng ikagagalit mo. Tandaan mo to, Roy. Sana nga hindi totoo ang mga kutob ko. Dahil hindi ko alam kung ano magagawa ko kapag niloko mo ko. Tama na yan. Mabuti pa magpahinga na nga tayo. At bukas tutulungan kita maglinis saglit dito sa bahay. Kasi tignan mo naman tong bahay Medyo marumi na. Halika na nga, doon na tayo sa kwarto. Alisin natin yung inis mo. Kinabukasan, maaga pa lamang ay bumangon na si Roy para maghanda sa pagsundo sa sinasabing pinsan niyang si Rhea. Alam ni Julia na di halos nakatulog ang kanyang mister na parabang masyadong nasasabik. Pabiling-biling kasi ito sa kama kaya naman maski siya ay hindi rin gaanong nakapagpahinga. Nakita niya ang asawa na lumabas galing sa banyo. Agad niya itong binati pero hindi sumagot si Roy at nagpatuloy sa pag-aayos. Sinuot niya ang bagong plansyang polo at halos paliguan ng pabango ang sarili. Oh, ang aga mo namang gumayak. Magsusundo nga ng pinsan. Mukhang hindi ka nakatulog ng maayos O baka naman hindi ka talaga natulog. Kagabi, panay ang balikwas mo. Ewan ko ba, siguro sabik lang ako makita si Rhea. Pusturang-pustura ka pa, pati pabango. Sobra yata. Ayan ka na naman, mahal. Siyempre gusto ko naman magmukhang maayos. Mag-almusal ka muna. Nagluto ako ng sinangag tsaka itlog. Mahaba-haba ang biyahe mo, baka magutom ka. Hindi na. Doon na lang ako kakain. Kainin mo na lang yung niluto mo. Sige na, alis na ako. Kita na lang tayo mamaya. Sige, hatid na lang kita sa labas. Huwag na, diyan ka na lang. Alam ko naman ang daan palabas. Sige, ingat ka. Mahal kita. Oo na, sige na. Kita na lang tayo mamaya, ha? Magligpit ka rito, ha? Saka magluto ka ng masarap na ulam. Tumalikod na si Roy. Walang nagawa si Julia kung hindi ang tanawin na lamang ang kanyang asawa at ang papalayo nitong sasakyan. Unti-unti niyang naikuyom ang kanyang mga palad at naningkit ang kanyang mga mata. Matagal na siyang may alam na may babae ang kanyang asawa. May hinala siyang si Rhea ay hindi totoong pinsan ni Roy kundi isang kabit. Ngunit wala pa siyang sapat na ebidensya. Sinakyan na lamang niya ang kanyang asawa sa kalokohan nito para makumpirma niya mismo ang totoo. Hindi niya gustong magkamali ng akusasyon, pero oras na mahuli niya si Roy, alam niyang may sapat siyang lakas ng loob para wakasan ang panloloko nito. Sinusumpa ako. Oras na mapatunayan kung tama ang mga hinala ko. Hindi mo na ako maluloko ulit. Magbabayad ka sa lahat ng mga ginawa mo kasalanan sa akin. Hindi ko to palalampasin. Malapit na, Roy. Malapit ko nang malaman ang totoo. Tahimik na sinimulan ni Julia ang paglilinis. Ngunit habang ginagawa niya yon ay bumabalik sa kanyang isipan ang mga pagkakataong naging malamig sa kanya si Roy. Ang mga palusot at ang paulit-ulit na pagbanggit sa pangalang Rhea kapag tulog. Samantala, sa kabilang banda ay nakarating na si Roy sa inuupahang bahay ni Rhea. Nakabusangot ang babae habang nasa labas ng tarangkahan at nakaupo sa naglalakihan itong bagahe. Ang tagal mo! Kanina pa ako naghihintay dito. Akala ko ba maaga kang darating? Pasensya na, nagkaaberya lang sa bahay. Para ka namang nalugi dyan sa itsura mo. Ang aga-aga nakabusangot na agad ang mukha mo. Kanina pa kasi ako naghihintay sa'yo Sinipa na ako ng bruhang landlady namin dito. Puwisit, akala mo naman napakaganda na apartment niya, bulok naman. Kapag umuulan, hindi ko alam kung saan ako sisilong sa dami ng butas sa kakabanas. Akala mo hindi siya babayaran, atat na atat sa pera. Hayaan mo na yan, titira ka naman na sa bahay Wala ka na magiging problema. Anong wala? Anong tawag mo sa asawa mo, hindi problema? Wala kang dapat ikabahala kay Julia.
Basta sumunod ka lang sa plano natin, magiging maayos ang lahat. Huwag kang magpapahuli. Mag-ingat ka para hindi tayo mabuko. Whatever. Madali lang utuin ng asawa mo. Akong bahala sa kanya. Kaya ko namang magtiis ng konti eh. Basta pangako mo sa lalong madaling panahon, palalayasin mo na rin siya. At akong gagawin mong reyna sa bahay mo. Oo na, ikaw naman masyado kang sabik eh. Halika na't isakay na natin yung mga gamit mo. Agad na kinuha ni Roy ang mga bagahe at sinimulang isakay ang mga yon sa sasakyan. Habang ginagawa ito, palihim nang umiti ang babae. Pagkatapos maisakay ang lahat ng gamit, umupo si Rhea sa passenger seat habang si Roy naman ay nakaupo sa driver's seat. Minsan pang nilingon nito ang babae sabay ngiti. O ano, handa ka na ba? Oo naman, sana lang maging maayos ang lahat pagdating natin sa inyo. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Halos mag-iisang taon na rin mula nang magkakilala ang dalawa. Isang dancer sa club si Rhea at naging customer niya ang lalaki. Sa ilang buwan nilang pagkakakilala ay nahulog ang loob nila sa isa't isa. Nagawang magtaksil ni Roy sa asawa. Alam ng babae na pamilyado na ito pero dahil nakitang mapera at may maayos na trabaho ang lalaki ay binaliwala niya ang tunay na estado nito. Pinagbutihan niya ang pagpapaligaya sa lalaki at ang pangakong bibigyan niya ito ng anak. Kaya naman hulog na hulog sa kanya si Roy at tuluyang nanlamig na kay Julia. Hindi rin siya totoong nagtatrabaho sa Maynila, bagkus ay taga-kabilang bayan lang ito at doon nangungupahan. Ano nga palang plano mo pagkatapos nito? Kailan mo hihiwalayan ang asawa mo? Maghintay ka lang. Hindi naman kasi ganun basta-basta makipaghiwalay. Wala pa akong magandang pwedeng irason. Anong wala? Bakit? Hindi pa ba sapat yung pagiging inutil niya at hindi kanya mabigyan ng anak? Gusto na kitang masolo, Roy. Gusto mo lang naman pala akong masolo eh. Walang problema. E di hindi muna tayo uuwi. Ha? Saan naman tayo pupunta? Magpapalamig muna tayo sa paborito nating lugar. Mabilis na lumipas ang oras. Nakatulog na sa kakahintay si Julia sa kanilang sala. Ang kanyang mga nilutong ulam ay napanis na. Nagngingit-ngit ang kanyang kalooban dahil sa lantarang panloloko sa kanya ng asawa. Ang mga hinayupak na yun, saan na nakarating? Maya-maya lang ay narinig na ni Julia ang busina ng sasakyan ni Roy. Mabilis siyang sumilip sa bintana at napatunayan niyang sila na nga ang dumating. Ngunit imbis na gumaan ang loob, tila lalo pang bumigat ang kanyang pakiramdam. Nang bumaba si Rhea mula sa sasakyan, agad na bumungad sa kanyang itsura nito. Nakasuot ito ng manipis na sando na hapit sa kanyang katawan. Halos sumisilip na ang kanyang makinis at bilugang dibdib sa gilid ng tela. Ang kanyang shorts ay napakaiksi. Halos kita na ang pisngi ng kanyang puwet sa bawat hakbang. Pulang-pula ang kanyang labi. Habang lumalapit, pababa sa kanyang katawan ang paningin ni Julia. Napansin niyang mataas ang heels ng babae at kung makalakad ay parang rumarampa sa entablado. Umiindayog ang balakang nito sa bawat galaw. Ang kanyang mga mata ay tila nangaakit at punong-puno ng kumpiyansa. Habang unti-unting lumalapit si Rhea, ramdam ni Julia ang lumalagablab na selos at galit para sa babae. Pero kinalma niya ang sarili at pilit itinago ang kanyang naguumapaw na emosyon. Lumabas siya ng bahay at sinalubong kaagad ang bagong dating. Tinapatan niya ang babae at sinipat ng mabuti. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, bahagyang ngumiti si Rhea, ngunit hindi yon isang ngiting pangkaibigan. Isa yung ngiting puno ng pagmamayabang at lihim na paghamon. Tumigil si Roy sa tabi ni Julia at niyakap siya ng mabilis at alanganin. Parang naistak pa ng namumuong tensyon sa pagitan nilang tatlo. Si Rhea nga pala. Kilala mo naman na siya, di ba? Pinsan ko. Hello Rhea, nako pasensya ka na ha. Mahina yata talagang memorya ko, hindi talaga kita matandaan. Ganun ba? Baka matagal na nung huling nagkita tayo. Oo nga siguro. Ba't pala ang tagal niyo? Saan mo ba siya sinundo?
Kasi may... Na-traffic siya kasi na-aksidente yung sinasakyan nilang bus. Sa ospital na nga kami nagkita eh. Naaksidente ka? Kumusta ka? Hindi ka ba nasaktan o ano? Ayos lang ako. Hindi naman ako nasaktan gaano. Di mo man lang pinaalam sa akin, Roy. Nag-alala ko sa inyong dalawa. Siya nga pala, ilang taong ka na? 25 anyos. Bata ka pa pala. May asawa ka na? Wala pa, no? Akala ko kasi pamilyado ka ng tao kaya ka napadpad dito para magtrabaho dahil may sinusustentuhan ka. Naku, wala. Pero nobyo meron ako. Sa katunayan, may asawa ng nobyo ko pero maghihiwalay na rin naman sila, naghihintay na lang ako. Ano? Bakit naman may asawa pang napili mong mahalin? Masama yun, Rhea. Makakasira ka ng pamilya sa ginagawa mo. Hindi naman ako naninira ng pamilya eh. Wala naman silang anak. Maski na! Kagulat ka naman. Ikaw ba? May anak na ba kayo ni Kuya Roy? Nasaan siya? Naku, tsak, napakaganda o napakapogi niya, no? Wala kaming anak. Ha? Bakit? Diba matagal na kayo nagsasama nitong pinsan ko? Ano nangyari? May sakit kasi ako sa ovaryo at kahit kailan hindi na kami magkakaanak. Bulok ang matis mo? Ay, pasensya na. Biro lang yon. Ganun lang talaga yung term namin ng mga kaibigan ko kapag nagbibiroan. Pero kawawa ka naman pala, no? Di ba ang sakit nun? Di ka magkaanak maski isa lang. Paano ka na niyang pagtanda mo? Ayoko nang pag-usapan yan. Mabuti pa, tara na, pumasok na tayo sa loob. Malamok dito sa labas. Oo nga, tara na. Mahal, ikaw na magatid kay Rhea sa kwarto niya at ako na ang bahala magpasok ng mga gamit niya. Okay, sige. Pero teka, napakarami niya na. Mukhang may bala ka palang magtagal dito sa amin. Hindi naman. Maski hanggang sa makahanap lang ng trabaho at hahanap na rin ako agad ng bago malilipatan. Ano ka ba naman, Julia? Kadarating lang nitong pinsan ko, ang dami-dami mo ng tanong. Sige na, ihatid mo na siya sa kwarto niya at tulungan mong mag-ayos ng gamit niya. Sige na, alika na. Hinatid ni Julia ang babae sa tinutuluyan nitong silid. Tinulungan niya ito sa pag-aayos ng gamit upang hindi na matagalan pa at tuluyan ng makapagpahinga. Sa loob ng bahay ni na Julia, nag-unpack si Rhea ng kanyang mga bagahe. Nang makita ni Julia ang laman ng mga bag, hindi niya maiwasang magkomento. Sus Mariosep, ano namang gagawin mo sa samot-saring swimsuit, Rhea? Napakarami naman ito. Hindi mapigilang bulalas ni Julia nang makita ang laman ng mga bagahe ni Rhea. Halos swimsuit at sexing mga damit lamang ang laman ng mga bag nito na siyang sinasabi ni Rhea na kakailanganin niyang lubos. Mukhang naiinggit ka. Gusto mo? Bigyan pa kita eh. Hindi naman ako naiinggit at saka wag na. Hindi ko naman kakailanganin yan. Sa'yo na lang. Wala naman akong mga pagagamitan yan. Malayo rin tayo sa dagat kaya malabong lahat ng yan magamit mo. Pwede ko naman gawing pantulog. Pantulog? Swimsuit? Hindi kaya kabagin ka kapag ginawa mo yan? Malamig dito sa amin lalo na kung madaling araw. Hindi kasi ako sanay na nakadamit kapag natutulog eh. Kaya yung mga ganito ang ginagamit ko sa pagdulog. Iyaman mo na ako sa trip ko. Tingnan mo ang gaganda ng kulay. Subukan mo kaya magsuot ng ganito. Naku, magiging ihi lang ang pahinga ng asawa mo. Ay sus, hindi na kailangan ng ganyan-ganyan. Nakakahiya, ano ka ba? Alam mo, sinasabi ko sa'yo, subukan mo. Tingnan mo yung sarili mo. Losyang na losyang ka na dahil sa tiis mo sa pananamit. Puro pang old fashion, yuck. Pero dito ako komportable. Hindi talaga ako nagsusuot ng mga ganyan ka-sexy na damit. Parehas na natahimik ang dalawa. Paminsan-minsan ang ginawang pagsulyap ni Julia. Sa totoo lang ay hindi niya nagugustuhan ang ugali ng babae. Nagtataka siya kung paano ito nagustuhan ng kanyang asawa. Magkaiba sila ng personalidad. Siya, maiwan na kita para makapagpahinga ka na. Tawagin mo na lang ako o si Roy kapag may kailangan ka. Sige, tawagin ko na lang si Roy kapag kailangan ko siya. Sige. Lumabas na si Julia ng silid at kaagad na naglakad papasok sa kanilang kwartong mag-asawa.
Naabutan niya doon na natutulog ito. Naisip niyang marahil ay nakatulog ito dahil sa pagod. Hindi niya napigilan ang sariling titigan ng asawa. Nakaramdam siya ng labis na kalungkutan habang ginagawa yon. Naawa siya sa kanyang sarili at hindi makapaniwala na kayang gawin sa kanya ng pinakamamahal niyang lalaki ang ganong klase ng panloloko. Bigla niyang hinawakan ang kanyang tiyan at doon siya tuluyang napaluha. Naalala niya kasi ang nakaraan. Naalala niya ang lahat ng kanilang naging kasalanan. Graduating student silang dalawa noon ni Roy nang mabuntis siya. Pero dahil prioridad ni Roy ang pag-aaral, nakiusap ito sa kanya na kung maaari ay ipalaglag na lamang ang bata. Hindi pa raw ito handa sa responsibilidad at ayaw nitong masira ang mga plano nila, ang pag-aaral nila, at ang mawala ang mas magandang oportunidad para sa kanila. Noong una hindi sang-ayon si Julia, pero dahil sa kakahimok sa kanya ay napilitan siyang ipalaglag ang bata. At doon nagsimula ang pagkakaroon niya ng sakit hanggang sa tuluyan na nga siyang nawalan ng kakayahang manganak. Labis niyang pinagsisihan ang pagkakasalang yun at alam niya na marahil ay karma ang lahat ng nangyayari sa kanya. Bumigat ang talukap ng kanyang mga mata. Marahan siyang nahiga sa tabi ng asawa at natulog. Hindi pa man nagtatagal ang kanyang pag-idlip ay bigla siyang naalimpungatan ng makarinig ng ingay mula sa labas. Nang tingnan niya ang asawa ay wala na ito sa kanyang tabi. Nakarinig siya ng mahinang mga pag-ungol at pag-ingit ng kama. Nakaramdam siya ng kaba at bahagyang panginginig. Dahan-dahan siyang bumangon at naglakad patungo sa pinto. Sinubukan niyang huwag lumikha ng ingay. Nagdadalawang isip pa siya kung tutuloy o hindi. Noon niya lang napatunayan na hindi pala siya talaga handa sa kung anong kaya niyang matuklasan tungkol sa asawa. Ngunit nanaig ang kanyang kagustuhang malaman ang totoo. Binuksan niya ang pinto nang marinig ang mahinang hagik-gik ni Rhea. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang kanyang hininga ay tila nahinto nang masilayan niya ang tanawin sa loob ng silid. Sa mahinang liwanag ng ilawan, nakita niya si Rhea at ang kanyang asawang si Roy. Magkapatong sa kama. Isang tagpo na hindi niya kailanman inakala o pinangarap na makita. Ang kanilang mga kilos ay nagpapakita ng labis na kasiyahan sa isa't isa. Panay ang pagpapala ni Roy sa katawan ni Rhea. At ang tanawing yun ay parang isang kutsilyong unti-unting sumasaksak sa kanyang puso. Ang pagod mula sa mahabang araw ng trabaho, ang bawat sakripisyo na ginawa niya para sa kanilang pamilya at ang kanyang walang sawang pagtitiis ay naglahong parang bula. Ang lahat ng yon ay naglaho sa isang iglap, napalitan ng pagkadismaya, galit at kawalan ng pag-asa. Tumigil ang oras para sa kanya. Ang paligid ay parang lumabo dahil sa mga nagbabadyang luha sa kanyang mga mata. At ang tanging malinaw lang sa kanyang paningin ng oras na yon ay ang masakit na eksena na unti-unting lumalamon sa kanya at nagwawasak ng kanyang buong pagkatao at kaluluwa. Hindi niya alam kung anong uunahin, ang sumigaw, umiyak o magtanong kung bakit nagawa ito ng mga taong pinakapinagkakatiwalaan niya. Ngunit sa halip, nanatili siyang nakatayo, tila isang estatwa. Marahang sinara ni Julia ang pinto ng silid ni Rhea. Naging blanko ang kanyang ekspresyon. Tumuloy siya sa kama at muling bumalik sa pagkakatulog. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagkunwari si Julia na walang anumang nalalaman. Tinrato niya si Rhea at Roy ng may pagmamahal at pag-aalaga na para bang walang nangyayaring pagtataksil. Ginawa niya ang lahat para hindi malaman ng dalawa na nakikisakay na lamang siya sa kanilang katarantaduhan. Naging maingat siya sa kanyang mga kinikilos at pilit tinatago ang mga sugat. Ang hindi alam ng dalawa, anumang oras ay maaari na siyang sumabog. Malapit na ring maubos ang kanyang pasensya at nagsimula na rin siyang mag-isip kung paano niya gustong makaganti sa dalawa.
Magandang umaga. Kumain ka na, Rhea. Wala ngayon si Roy. Maagang umalis para magtrabaho. Ganun ba? Hindi pa ako kumakain eh. Ano ba yung niluto mo? Hindi nga ako nakapagluto kasi medyo masama ang pakiramdam ko. Tsaka galing din ako sa labas. Nakipagkwentuhan din saglit sa mga kumare ko. Kwentuhan? Baka chismis ka mo. Ano namang napag-usapan nyo? May namatay kaming kababaryo, isang babaeng haliparot na kabit. Ang sabi, bigla na lang daw silang nagkasakit. Yung asawa tsaka yung kabit. Yung kabit parang sinapian hanggang sa nabaliw at yung asawa naman, unti-unting naaagnas ang katawan kahit buhay pa. Paano nangyari yun? Ayun ang sabi-sabi. Ang nangyari sa dalawa, dahil daw sa kulam. Kulam? Oo, kulam. Ikaw, naniniwala ka ba sa kulam? Hindi naman totoo ang mga yan. Kwento-kwento lang. Anong kwento? Hindi mo ba alam na totoong may mangkukulam? May kilala nga ako Kaya ikaw, hiwalayan mo na yung boyfriend mong may asawa. Baka mamaya ikaw nang sumunod. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi malay mo, 'di ba? Yung inaagawan mo marunong pala mangkulam. Gusto mo rin bang maranasan ng ganti ng kulam? Hindi. Siyempre ayoko, no? Pero, kasi, hindi ko kayang hiwalayin ng boyfriend ko Mahal na mahal ko siya. At alam ko na ako ang mahal niya. Itong tatandaan mo, Rhea. Merong karma. Kaya hanggat maaga pa, itama mo na yung mga pagkakamali mo. Huwag kang magpakalugmok sa isang sitwasyon na alam mong ikaw lang ang magiging talo. Pero paano? Paano ko itatama ang lahat, Julia? Ayoko siya mawala sa akin Parang hindi ko na kaya kung mawawala siya sa buhay ko. Feeling ko mamamatay ako. Kung talagang mahal mo siya, bakit hindi mo naisip ang sakit na nararamdaman ng asawa niya o ang posibleng kahinatnan ng ginagawa niyo? Hindi puro sariling iniisip, Rhea. Ang pagmamahal na sinasabi mo, hindi yan totoo kung nakakasakit ka ng ibang tao. Pero, paano kung hindi na siya masaya sa asawa niya? Di ba may karapatan din naman siyang maging masaya? Masaya? Sa palagay mo magiging masaya kayo kung may nasasaktan kayong tao? Paano kung malaman ng asawa niya ang ginagawa niyong kalokohan? Alam mo yung karma? Babalik sa inyo yan ng doble. Kaya ngayon palang nakikiusap ako sa'yo. Ayusin mong buhay mo. Ayusin? Teka lang. Hindi ko gusto yung sinabi mo Ang yabang mo naman para sabihin sa akin yun. Bakit? Sa tingin mo ba magulong buhay ko? Na pariwara ako, ganun ba? Wala akong sinasabing ganyan Ikaw ang bahala. Kung ayaw mong pakinggan ng mga sinasabi ko, edi wag. Basta ako nagpapayo lang. At wala naman akong sinabing di makakabuti sa'yo. Pasensya na, medyo na-offend lang ako. Hayaan mo, pag-iisipan ko mga bagay na sinabi mo. Tama yan. Kasi, alam mo minsan naisip ko, paano kaya kung yung asawa kong nagkaroon ng kabit? Anong gagawin mo? Kapag nangaliwa ang asawa ko at nakita ko mismo sa mata ko kung paano niya ako niloloko, mata lang nilang walang latay, sisiguraduhin ko magdurusa silang dalawa. Oh, teka, bakit parang namumutla ka, Rhea? Hindi, masama lang pakiramdam ko. Pero, Julia, hindi mo ba naisip na parang ang sama naman kapag ganyan? Bakit? Naisip ba nila na masama rin ang magkabit at kumabit? Pero hindi naman siguro mangyayari yun, di ba? Pero kung sakali man, gagapang talaga si Roy at ang kabit niya. Tumahimik si Rhea at tiningnan na lamang si Juliang tumayo. Nagbitaw ito ng huling matalim na salita bago tuluyang tumalikod. Kung ako sa'yo, mag-isip ka ng mabuti. Hindi mo alam kung sinong kalaban mo. At baka isang araw, hindi lang karamang maging katapat ninyo. Kinagabihan 12:00, gising pa rin si Julia. Nag-iisa siya sa kanyang silid. Batid niyang kanina pa dumating ang kanyang asawa pero hindi sa silid nila dumiretso kundi kay Rhea. Ang pagpapasensya niya at pagbibigay ng pagkakataon sa dalawa ay napuno na. Hindi na niya kayang magtiis dahil nasasaktan na siya ng labis. Panay ang mura niya sa isip dahil sa lantarang panloloko sa kanya ng asawa. Hindi na niya kaya pang sikmurain ang pagtataksil ng dalawa.
Magpasensyahan na lang tayo dahil hindi ako martir na asawa. Ipaglalaban ko ang dapat na hustisyang para sa akin. Humunta kayo. Tahimik siyang bumangon. Marahang tinanggal ang kumot upang hindi makalikha ng ingay. Yumuko siya. Kinuha ang isang maliit na kahon na matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Sa loob nito, naroroon ang mga bagay na matagal na niyang iniwasang mahawakan. Mga gamit na minana niya mula sa kanyang mga magulang. Mga gamit ito sa pangungulam. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ng kahon. Bawat piraso, mga orasyon, pulbos, bote, mga dahon, manika at iba't iba pang gamit. Tutol siya sa dating gawain yon ng kanyang mga magulang noon at maski tinuruan siya kung paano mangulam ay hindi niya ginagawa dahil malakas ang pananalig niya sa Diyos at sa totoong pagkamit ng hustisya. Pero hindi niya akalain na darating sa punto na gagamitin din niya ang mga bagay na yon para makapaghiganti sa dalawa. Dahan-dahan siyang lumabas sa kanilang bakuran. Hawak ang isang flashlight, naglakad siya sa makipot na daan patungo sa gubat sa likod ng kanilang bahay. Tahimik at malamig sa loob ng gubat. Tanging tunog lang mula sa naaapakang mga tuyong dahon ang maririnig. Sa gitna ng gubat, natagpuan niya ang maliit na kubo na itinayo ng kanyang mga magulang. Dito rin nagsasagawa ng iba't ibang ritual ng kulam ang kanyang ama at ina noon. Pumasok siya sa kubo at nilapag ang kahon sa lumang mesa. Binuksan niya ito. Maingat na nilabas ang bawat gamit. Magkakahalong emosyon ang kanyang naramdaman ng mga oras na yon, galit, takot at panghihinayang. Hinugot niya ang isang itim na kandila at isang peraso ng papel. Sa papel na yon, sinulat niya ang mga pangalan ni Roy at Rhea, ang mga taong nagtaksil sa kanya. Tumayo siya sa gitna ng kubo at sinimulan ang orasyon. Ang kanyang tinig ay mababa pero umaalingaw-ngaw sa paligid. Sa sandaling sinimulan niya ang orasyon, alam niyang wala nang atrasan. Ang naging desisyon niya, kailangang magbayad ng dalawa sa kanilang ginawa. Sinindihan niya ang itim na kandila. Isa-isang pinalibot ito sa kanya. Ang kandila ay nagbigay ng kakaibang liwanag. Pagkatapos niyang bumitaw ng isang orasyon, kinuha niya ang isang manika at paulit-ulit tinawag ang pangalan ni Roy. Sa kanya tinusok ang karayom. Kinuha niya ang isang bote na may lamang itim na likido at kanyang binuksan. Umalingasaw ang masangsang nitong amoy, parang singaw ito ng nabubulok na bangkay. Binuhusan niya ang kanyang manika. Pagkatapos niyang gawin yon, ay pumulot naman siya ng isang kalawanging pako at tinusok sa may bandang tuhod nito. Habang sinasaksak niya ang bakal, isang kakaibang halakhak ang kumawala sa kanyang mga labi. Bumulong siya ulit, isang orasyon na siya lang ang nakakaintindi. Ang kanyang tinig ay nanatiling mababa pero puno ng determinasyon. Habang sinasagawa ang ritual, ang kanyang mga matay nanlilisik, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Naglilitawan ng malalaking ugat sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay naging purong itim. Roy! Ngayon mararanasan mong sakit na binigay mo sa akin. Uunahin na kita, total ikaw naman ang nagsimula ng lahat ng to. Hindi ako papayag na maging tanga sa paningin ninyo. Nang matapos siya ay napahiga sa sahig ng kubo si Julia. Isang nakakatakot na halakhak ang muli niyang pinakawalan. At kasabay nun ay ang pakiramdam na para siyang lumakas. Bukas, ikaw naman, Rhea. Itinago niya ang kanyang mga gamit sa kahon at nagpasya siyang iwan na ang mga ito sa kubo. Nagsimula na siyang maglakad pabalik. Nang makita niya ang liwanag ng kanilang bahay ay muli na naman siyang tila nagnit-ngit. Pagkapasok niya sa kanilang bahay, ay nakita niyang nakahiga sa sofa ang kanyang asawa. Halata sa mukha nito ang labis na panghihina. Si Rhea naman ay balisa at aligaga habang inaasikaso si Roy. Nagulat pa ito nang makita si Julia na galing sa labas. "Saan ka ba galing?"
Nagpahangin lang sa labas. Nagpahangin ng gantong oras? Tingnan mo ang asawa mo. Oh. Bigla na lang binangungot at hindi makatayo. Sumusuka rin ng itim na likido. Anong pinagsasasabi mo? Ano bang nangyari? Ewan ko ba? Kanina pa yun ganyan eh. Bigla na lang siyang nagsisisigaw habang tulog. Tapos nung magising ko, ayan, ganyan, namimilipit sa sakit at sumusuka na nga ng itim na likido. Napakabaho. Tulog? Bakit? Anong oras pa siya dumating? Wala naman siya sa kwarto ko kanina. Saan ba siya natulog? Sa kwarto mo? Naku, hindi. Diyan siya nakatulog sa sala. Hindi mo ba napansin? Dahan-dahan siyang lumapit kay Roy. Sa panlabas na anyo ni Julia, siya'y mistulang butihing asawang nag-aalaga sa kanyang may sakit na asawa. Ngunit sa ilalim ng kanyang kaibuturan, isang kasiyahan ang humahalo sa kanyang galit. Alam niya kung anong sanhi ng pagpapahirap ni Roy. Alam niya na ang kanyang ritual ay epektibo. Ang itim na likidong sinusuka nito, ang matinding sakit na nararamdaman nito at ang lahat ng yon ay dahil sa ginawa niyang pangungulam. Patikim niya pa lamang ito sa asawa. Bukas ay panibagong sakit na naman. Ako nang bahala sa kanya. Sige, matulog ka na. Ano? Hindi mo ba siya dadalhin sa ospital? Baka mamatay si Roy, hindi natin alam kung ano nangyari sa kanya. Wala tayong driver. Hintayin na lang natin magkamalay siya bago natin dalhin sa ospital. Ano? Kapag nagising pa? Paano kung hindi na magising? Paano kung... Ako nang nagsasabi, hindi siya mamamatay. Bakit, doktor ka ba? Bakit ikaw ang magsasabi kung ligtas siya o hindi? Doktor lang bang pwede magsabi? Misis niya ako. Wala ba akong karapatang magdesisyon para sa asawa ko? Julia, bawat segundo mahalaga. Hindi natin pwedeng baliwalain ang kalagayan niya. Alam kong ginagawa ko. Huwag mo akong turuan kung paano siyang alagaan. Hindi ko intensyong pangunahan ka. Natatakot lang ako. Ano bang nangyari sa kanya? Bakit siya ganyan? Basta, hindi mo na kailangang malaman. Julia, may hindi ka sinasabi. Sabihin mo na. May mga bagay na mas mabuting hindi mo na malaman. Asikasuhin mo na lang ang sarili mong buhay. Hindi ko kayang pumikit na lang habang ganitong sitwasyon. Kung may problema kayo ni Roy, sabihin mo na baka matulungan kita. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ayoko makialam ka. Kung mahal mo talaga siya, dadalhin mo na siya ngayon sa ospital. Huwag mo akong hamunin para lang mapagbigyan ng gusto mo. Nasabi ko na, kapag nagising siya, saka ako magdedesisyon kung anong dapat gawin. Baka maging huli ng lahat. Baka pagsisihan mo to. Matagal ko nang pinagsisisihan. Matagal na. Walang nagawa si Rhea kundi ang manahimik na lamang. Hindi na rin niya malapitan si Roy dahil nakabantay na sa lalaki ang tunay na asawa. Alam niyang maski gusto niyang magmalasakit sa kanyang pinakamamahal na nobyo ay wala siyang karapatang gawin yon dahil kasal pa rin ito kay Julia at wala siyang karapatang panghimasukan ang desisyon ng tunay na asawa. Kinabukasan na nagising si Roy pero hindi ito makapagsalita. Puro sigaw lang ang kaya nitong gawin. Iniinda nito ang kanyang mga tuhod na ng araw na yon ay labis ang paglaki at pamamaga. Maghapon itong nagdusa. Muling sinubukan ni Rhea na kausapin si Julia tungkol sa pagpapaospital pero paulit-ulit lamang itong tumanggi. Parang wala itong pakialam maski nakikita niyang namimilipit na sa sakit si Roy. Aalis muna ako para mamalengke. Rhea, ikaw na munang bahala dyan sa pinsan mo. Ibibili ko lang siya ng gamot. Sige, akong bahala sa kanya. Pagkaalis ni Julia ay agad niyang dinala sa ospital si Roy. Pagdating nila sa ospital, kaagad siyang lumapit sa nurse station at agad niyang pinaasikaso ang lalaki. Nagpakilala siyang asawa sa mga nurse. Kaagad naman itong inasikaso at makalipas ang ilang minuto ay lumabas na ang ilang mga pagsusuri. Lumabas na rin ang doktor at nilapitan siya para sabihing rayuma lang ang sakit ni Roy. Wala na silang nakitang ibang sakit bukod doon. Agad niyang nilapitan si Roy. Kumusta ng pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Masakit pa rin pero hindi na tulad kanina. Sinaksakan na ako ng para sa sakit. Kaya ko na.
umuwi na tayo. Umuwi? Sigurado ka ba? Oo naman, di ba sabi naman ng doktor wala naman akong sakit at rayuma lang. Tara na, umuwi na tayo. Baka magalit si Julia. Wala akong pakialam kung magalit siya. Bakit ba takot ka sa kanya? Ayaw ko lang ng gulo. Please, wag na muna natin siyang kontrahin. Umuwi na tayo bago pa niya malaman na dinala mo ko rito. Grabe naman yung takot mo sa kanya. Ano bang meron si Julia? Mas mahalaga pa ba siya kaysa sa kalagayan mo? Sa akin? Hindi sa ganoon, Rhea. Pero siya ang asawa ko. Kahit anong sabihin natin, hindi natin maitatanggi ang katotohanan na siya ang dapat kong kasama dito. Na siya dapat ang nagdedesisyon at hindi ikaw. Ginawa ko to kasi mahal kita. Ayaw kita mawala sa akin dahil sa lintik na sakit na yan. Wala nga akong sakit. Kitang-kita ko kagabi yung paghihirap mo, yung nilalabas ng katawan mo. Siguro may pagkakamali lang at Umuwi na tayo! bakit mo ko sinisigawan? Hindi ka ba natuwa sa pagmamalasakit ko sa'yo? Bakit siya pa rin ang iniisip mo? Di ba sabi mo sa akin, hindi mo na siya mahal? Nahihiwalayan mo na? Ako lang mahal mo, di ba? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kailangan natin maghintay pa dahil hindi yun madali. Huwag mo namang gawing komplikado ang lahat. Mahirap ang sitwasyon natin. Sumusugal lang ako. Mahirap? Nahihirapan ka na? Napayuko si Roy. Hindi makasagot. Ilang sandali pa'y tumayo siya at inabot ang kamay kay Rhea. Tara na, umuwi na tayo. Ayoko nang palakihin pa ang gulo. Sige, pero tandaan mo Roy, hindi ko kaya maghintay ng habang buhay Darating ang araw na kailangan mo pumili. At sana, piliin mo ko. Tahimik silang lumabas ng ospital. Habang nasa daan, hindi mapigilan ni Rhea ang mag-isip kung hanggang kailan niya kakayanin ang ganitong sitwasyon. Samantala, si Roy naman ay tila kinakain ng konsensya. Hindi malaman kung paano iaayos ang gulong sinimulan niya. Pagdating nila sa bahay, nadatnan nilang nakaupo si Julia sa may sala. May dalang supot ng mga pinamili. Nagtagpo ang kanilang mga mata at agad napansin ni Julia ang bandage sa tuhod ng asawa. Dinala mo siya sa ospital? Oo, Julia. Wala namang masama, di ba? O, anong sabi? Bakit umuwi kayo agad? Rayuma daw. Wala namang nakitang ibang sakit sa kanya pero nakita mo naman yung kagabi, di ba? Nagsusuka siya ng itim tsaka mabahong likido. Namimilipit sa sakit at ilang oras na siyang walang malay. Kahit na. Pinangunahan mo pa rin ako. Hindi ba nag-usap na tayo, Rhea? Na huwag mong saklawan ang tungkulin ko bilang asawa ni Roy? Kasi mali ka! Wala kang awa sa asawa mo, grabe ka! Natiis mo siya sa ganung kalagayan? Ang tigas mo, wala kang puso? Wala akong puso? Bakit ikaw, Rhea? Meron ba? Tumingin ka sa akin ng diretsyo. May puso ka ba? Tama na yan. Bakit ba kayo nag-aaway? Nakakahiya sa mga kapitbahay. Mahihiya? At bakit ako mahihiya, Roy? Galit ako. Naiinis ako dahil hindi nyo man lang isinaalang-alang yung desisyon ko na dito ka lang. Ano bang masama sa ginawa ko? Di ba't mas maganda kung nakakasigurado tayo? Kung pabayaan mong asawa mo parang hindi mo na siya mahal? Tama na, hindi ko na kaya makinig sa sigawan ninyo. Julia, Rhea, nakikiusap ako, tama na. Kung may problema, sige, pag-usapan natin na maayos. Ang problema dito si Rhea. Pinangungunahan niya ako. Parang siyang may karapatang magdesisyon para sa'yo. Julia, ginagawa ko lang kung anong tama. Kung wala kang bala kumilos para tulungan siya, ako ang gagawa. Tama na. Hindi ito makakatulong sa kahit sino sa atin. Ayoko nang marinig ang ganitong usapan. Kung hindi kayo titigil, aalis ako. Roy, hindi mo naiintindihan. Pareho na kayong tama. Pareho kayo may punto. Pero wala na akong lakas na makinig sa pagtatalo nyo. Pagod na ako eh. Gusto ko nang matahimik. Masusunod, kung gusto mo nang matahimik, kung gusto mo na magpahinga, sige, magpahinga ka na. Tumalikod na si Julia at nagtuloy sa kusina para ayusin ang kanyang mga pinamili. Habang ginagawa niya ito, panay ang sulyap ni Rhea sa kanya. Nararamdaman ng dalaga na parang may mas malalim na dahilan ng asawa ni Roy kaya ganon ang kanyang mga kinikilos.
Kinagabihan ay nagsimula ng magreklamo si Rhea ng labis na pangangati ng kanyang balat at si Roy naman ay patuloy na iniinda ang kanyang tuhod at muling pagsusuka. Ano ba itong nangyayari sa atin, Roy? Bakit tayo nagkakaganito? Hindi ko alam. Aray, ang sakit ng tuhod ko. Hindi ko na kaya. Aray! Ang kati-kati, tingnan mo balat ko. Namamantal tsaka nagsusugat na. Hindi to pwede, hindi pwedeng masira ang balat ko. Mababaliw ako nito. Si Julia, yung asawa mo, baka may alam siya rito. Biglang lumitaw si Julia na may dalang isang tray ng pagkain. Tahimik niya itong nilapag sa lamesa sa sala kung saan naroon ang dalawa. Halata sa mukha ang lamig ng kanyang emosyon. Kumain na kayo. Kailangan niyo magpalakas. Ikaw, may kinalaman ka ba sa nangyayari sa amin? Kanina lang parang pinagbabantaan mo ako, di ba? Ano? Anong sinasabi mong pinariringgan kita? Ikinuwento ko lang naman ang tungkol sa namatay na kakilala ko. At ang mga banta ko ay kung sakaling meron ngang kabit ang asawa ko. Bakit? Kabit ka ba ni Roy? Hindi Magpinsan kami. Ano ka ba? Yun naman pala Huwag kang kabahan. Wala akong kakayanan na gawin sa inyo yan. At mas lalong wala akong dahilan para parusahan kayo dahil wala naman kayong ginagawang masama, di ba? Sana nga wala kang kinalaman dito. Hindi mo naman siguro gagawin to, di ba? Matagal na tayo nagsasama, Roy. Siguro alam mo na ang sagot dyan. Kung may nangyayari mang masama sa inyo, baka naman may iba kayong naagrabyado at karma ang nangyayari sa inyo. Wala akong atraso. Siguraduhin mo lang, Roy, kasi kung may tinatago ka, hindi kita mapoprotektahan. Julia, please, pag-usapan natin to. Alam ko kung saan ka galing o kung anong pagkakataong meron kayo. Please, tama na, Julia. Huwag mong gawin ng ganito kasamang bagay. Wala akong gagawing masama sa'yo. Kung wala kang ginagawang masama, Roy. Tumalikod na ang babae at nagtuloy sa kanyang silid. Doon siya umiyak ng tahimik habang inaalala ang masasaya nilang pinagsamahan ng mister. Hindi niya lubos maisip na alam ng mister niya ang sikreto ng kanyang pamilya at sa kabila nito'y tinanggap pa rin siya ng buong buo. Nagsisi siya sa lahat ng kanyang mga nagawang pagpapahirap sa mister. Naisip niya na hindi deserve ni Roy ang kanyang pagpaparusa. Dahil sa kabila ng pagkakaroon nito ng kalaguyo, ay hindi naman siya nito talagang pinababayaan. Handa na niyang kausapin ito at handa na rin siyang magpatawad. Habang nag-aalmusal sila kinabukasan ay pare-pareha silang walang imik. Payapang nakaupo sa tapat niya si Rhea habang may hawak na isang mangkok ng sabaw. May kakaibang napansin si Julia sa babae. Mabilis ang pintig ng pulso nito sa kanyang leeg. Naaalala din niya na kaninang madaling araw ay may narinig siyang pagsusuka. At alam niyang hindi yon si Roy dahil nasa tabi niya ang asawa. At nakumpirma ni Julia ang naglalaro sa kanyang isip nang biglang sabihin ng dalaga na walang lasa ang niluto niyang agahan nila. Nagtimpla ito ng kape at nilagyan niya ng Milo at yelo. Pagdating ng tanghali ay muli niyang sinubok ito. Bumili siya ng mangga at nilagay sa lamesa. Hindi napigilan ni Rhea na kainin yon dahil sa labis na pagkatakam. Hindi yun normal para sa dalaga dahil pinakaaayawan talaga nito ang maaasim na pagkain. Rhea, may itatanong ako sa'yo. Ano yun, ate? Buntis ka ba? Ano? Bakit mo naman naisip yan? Napansin ko kasing panay ang hawak mo dyan sa tiyan mo eh. Anong meron? Ano kasi? Sabihin mo na. Buntis ka, 'di ba? Oo, buntis ako. Kaninong anak? Yung boyfriend ko sa Maynila. Alam ba niya ang tungkol dyan? Oo, alam na niya pero hindi kami pwede eh. Alam mo naman yung sitwasyon, 'di ba? Tumango si Julia at pilit na pinanatiling kalmado ang kanyang sarili. Nang lingunin niya ang lalaki, napansin niyang kakaibang ningning sa mga mata nito.
Ngumiti si Roy, isang ngiti na matagal na niyang hindi nakita. Halatang halata ang tuwa sa mukha ng kanyang asawa at doon naramdaman ni Julia ang kirot na gumapang sa kanyang puso. Hindi siya nasaktan dahil sa kataksilan ni Roy at Rhea. Mas masakit ang dahilan. Natupad na rin sa wakas ang pangarap nilang magkaanak. Ngunit hindi siyang nagbigay katuparan nito. Ibang babae ang nagdala ng bungang matagal na nilang inaasam. Habang tinitingnan niya ang masayang mukha ng kanyang asawa, lalo niyang naramdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Kay tagal niyang hinintay ang araw na makita ang ganong klaseng saya sa mga mata ni Roy, pero ngayong narito na, parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Pinilit niyang umiti, ngunit hindi niya mapigilang mapaluha. Lumayo siya. Hindi upang takasan ang katotohanan, kundi upang itago ang sakit na kanyang nararamdaman. Ilang buwan din siyang muling nagpasensya sa kalokohan ng dalawa, pero diretso pa rin ito sa pagsasagawa ng sumpa at mga ritual. Hanggang isang gabi ay tila sumabog na si Julia. Parang may masamang hangin ang bumubulong sa kanya na gumawa ng hindi maganda. Kaya naman sakto pagsapit ng hating gabi ay bumangon na siya. Samantala, si Rhea naman ay narinig ang pagbukas ng pinto sa silid sa kabila. Sinilip niya ito at nakita niyang dahan-dahang naglalakad si Julia. Patingkayad pa ito kung humakbang at sinisiguradong hindi makalikha ng anumang ingay. Agad niya itong sinundan nang lumabas ito sa kanilang bakuran at pumasok sa gubat. Nakita niyang tumuloy si Julia sa isang kubo na nasa gitna ng kagubatan. Maya-maya lang ay narinig na niyang may bumubulong. Lumapit siya para mapakinggan kung anong nangyayari. Narinig niyang nagdarasal si Julia. Nang silipin niya ito, nakita niyang nakahawak ito sa isang manika. Nasaksihan niya ang ginagawang ritual nito. Ganun na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang mapansin ang nakakatakot at pangit na anyo ni Julia. Kulubot ang mukha nito at may matatalim na mata. Nakita rin niya ang sungay nito sa noo. Napaatras ang dalaga, hindi si Julia ang nakikita kundi isang demonyo. Doon niya napagtanto na ang babae ang may gawa ng lahat ng nararamdaman nilang dalawa ni Roy. Mas lalo pa siyang kinilabutan nang marinig niya ang papalakas na pagtawag nito sa kanilang mga pangalan ng paulit-ulit. Dali-daling umalis si Rhea sa lugar upang balaan ang lalaki at sabihan itong tumakas. Agad na pumasok sa kanyang isip ang kakilalang albularyo na maaaring makatulong sa kanya. Bakit ba hindi ko agad naisip si Mang Tasing? Sana hindi nagtagal tong paghihirap namin. Walang yung babaeng yun. Walang yasya. Roy! Roy! Pagpasok niya sa silid ng mag-asawa ay ganoon na lamang ang kanyang panlulumo nang makita ang nagkalat na itim na likido sa sahig at ang mga bulate na halos nagkikikisot-kisot pa sa likidong yon. May ilan pang naiwan sa bibig ni Roy. Napatakip sa kanyang bibig ang babae at pinigilan ng kanyang pagsigaw nang mapagtantong hindi na ito humihinga. Namatay itong nakadilat ang mga mata. Ang mundo ni Rhea ay biglang tumigil. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina at siya ay napabagsak sa sahig. Hindi. Roy, ano nangyari sa'yo? Bakit? Habang nakaluhod sa sahig, nanginginig ang buong katawan ni Rhea. Hindi. Roy, hindi ka pwedeng mawala. Hindi ganitong ending natin. Halos pagapang niyang nilapitan si Roy. Nang makalapit siya ay kumuha siya ng lakas sa kama upang makatayo. Hinawakan niyang malamig na katawan nito. Hindi siya makapaniwala na patay na ang pinakamamahal niyang lalaki. Biglang pumasok si Julia sa silid. May dala itong isang baso ng tubig. Nang makita niya ang eksena, tumigil siya sa paglalakad. Nang lingunin siya ni Rhea ay walang ekspresyon ang kanyang mukha. Hindi ito malungkot, gulat o galit. Tapos na. Hindi na siya maghihirap. Walang hiya ka! Ganyan lang ba magiging reaksyon mo na nakita mong patay ang asawa mo? Ganitong reaksyon ko kasi alam kong yan ang mangyayari sa kanya. Anong ginawa mo?
Anong ibig mong sabihin? Dahil akong may gawa nito. Ngayon alam mo na. Hindi maring ikaw ang may gawa nito. Julia, asawa mo si Roy. Paano mo nagawa sa kanya to? Dahil niloko niya ako. Sinaktan niya ako. Ginawa akong tanga. Alam mo, matagal na. Alam kong tungkol sa inyo bago ka pa niya inuwi dito. Hindi mo sana to ginawa sa kanya. Sana sinabi mo na lang sa akin. Sana ako na lang yung lumayo, Julia. Handa ako siyang bitiwan kung kinakailangan, basta wag lang yung ganito. Bakit mo naman siya pinatay? Wag mo siyang iyakan. Hindi siya karapat dapat iyakan. Walang iya ka talaga. Isa kang salot! Salot! Manahimik ka! Kahit anong sabihin mo dyan, hindi mo na mababagong katotohanan patay na si Roy. Hindi mo na siya maaagaw sa akin. Sa akin lang ang asawa ko. Sa akin lang! Biglang narinig ang malakas na tunog ng kulog sa labas. Kasabay nito ang malakas na pagbuhos ng malakas na ulan at ang pag-alingasaw ng mabahong alimuom ng lupa. Ang malalakas na sigawan nila ay tuluyang kinain ng ingay ng patak ng ulan. Walang kapitbahay ang nakarinig sa kanilang bangayan. Yan ang napapala nyo. Karma nyo yan. Pagkarinig nito ay mabilis na tila umakyat ang dugo ni Rhea sa kanyang ulo. Nang mabilis ang kanyang naging tugon, sinampal niya si Julia sa kanyang pisngi. Wala kang karapatang sabihin yan! Ikaw ang pumatay kay Roy! Anong klaseng tao ka? Ako? Ako bang may kasalanan? Hindi ba ikaw ang sumira ng lahat? Ikaw ang pumasok sa buhay namin at ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang pagsasama namin! Hindi! Nagkakamali ka! Wala akong sinira! Dahil ang totoo niyan, ikaw pa rin! Ikaw pa rin ang mahal ni Roy! Napagtanto ko yan ng ilang beses, Julia. Ikaw ang mahal niya at hindi ako. Alam mo kung ano lang ang gusto niya sa akin? Anak, yun lang! Huwag mo lang subukang konsensyahin ako. Hindi totoong mga sinasabi mo. Hindi na niya ako mahal. Dahil mula nang makilala ka niya, nakalimutan na niya ang totoong ibig sabihin ng salitang pagmamahal. Isa kang demonyo! Wala kang ang puso! Muli isang sampalang dumapo sa pisngi ni Julia. Ngunit imbis na masaktan, ay humalakhak pa ito ng malakas. At hinawakan siya ng mahigpit sa kanyang braso. Ikaw pang may ganang manakit matapos mong agawin ng asawa ko? Napakapalad mo at hinayaan kitang mabuhay, Rhea. Pero huwag kang magkakamaling sumubok ulit dahil sa susunod, baka hindi na kita patawarin. Napatingin si Rhea sa mga kamay ni Julia na nakakapit sa kanya. Ang lamig ng hawak nito ay tila nagmumula sa isang hindi maipaliwanag na puwersa. Ang kaba at galit sa kanyang dibdib ay mas lalong lumakas, ngunit hindi niya tinanggal ang kanyang titig kay Julia. Hindi to matatapos dito. Ipaglalaban kong hustisya para kay Roy at sisiguraduhin kong mananagot ka sa ginawa mo. Hustisya? Anong alam mo tungkol dyan? Baka bago mo isipin ang hustisya, tanungin mo muna ang sarili mo. Bakit kailangan mangyari ang lahat ng to? Tumigil ka na! Wala kang karapatang gawin to. Walang rason, Julia. Walang sapat na dahilan para pumatay, lalo na sa sarili mong asawa. Wala kang awa. Awa? Alam mo ba kung anong klase ng buhay ang meron ako? Ang bawat araw puro sakripisyo. Hindi mo alam kung anong naramdaman ko nang dahan-dahang mawala ang lahat. Respeto, ang pagmamahal. Ikaw ang pinili niya maski hindi niya sabihin. Hindi ka talaga karapat-dapat sa kanya. Sana tinulak mo na lang siyang palayo. Sana pinakawalan mo na lang siya. O maski ako. Ako na lang sana ang pinatay mo. Bakit ganon? Bakit si Roy? Hindi ako titigil. Pagbabayaran mong lahat ng to. Subukan mo. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo.
Pero tandaan mo, sa larong to, hindi ka mananalo. Tahimik na lumabas si Julia. Iniwang nakatayo si Rhea. Ang silid nilang mag-asawa ay tila naging mas madilim at ang amoy ng kamatayan ay nanatili sa hangin. Patuloy na naglalaro sa kanyang isip ang isang pangako. Hindi niya hahayaang makawala si Rhea sa kanyang ginawang kasalanan. Muling bumalik ang ginang sa kubo kung saan siya nagsasagawa ng ritual. Inihanda ni Julia ang kanyang mga gamit. Nagsunog siya ng damo at naglagay ng insenso. Ang liwanag ng sinindihang kandila ay tila sumasayaw sa paligid. Si Julia ay may hawak na bote kung saan nakalagay ang itim na likido. Dahan-dahan itong lumuhod. Tapos na ang una. Ngayon, magsisimula na ang susunod. Hindi pa ako tapos, Rhea. Hindi pa itong wakas. Ibinaba niya ang bote sa lapag at kumuha ng kutsilyong may kakaibang ukit sa hawakan. Binuksan niya ang isang libro na puno ng mga lumang simbolo at orasyon, saka nagsimulang bigkasin ang mga salitang nasa loob nito. Habang patuloy ang kanyang pagbigkas, unti-unting lumakas ang ihip ng hangin sa loob ng kubo. Kahit na walang bintana o pintong nakabukas, ang mga kandila ay nagsimulang magningas ng mas maliwanag na parang may sariling buhay. Biglang huminto si Julia sa kanyang pagbigkas, itinapat ang kutsilyo sa kanyang palad at dahan-dahang iniukit ang isang marka sa kanyang balat. Habang tumutulo ang dugo, hinayaan niyang pumatak ito sa bote ng itim na likido. Hindi ka makakatakas, Rhea. Babantayan kita. Kasabay ng kanyang pagtayo, ang mga kandila ay biglang nagliyab ng mas mataas at pagkatapos ay unti-unting nawala. Iniwan ang kubo sa kumpletong dilim. Samantala, si Rhea ay nasa kanilang sala, nakatulala habang ang mga luha ay patuloy na umaago sa kanyang mga mata. Kung ano man ang ginawa mo, babalik yun sa'yo. Hindi ko hahayaang malaya ka, Julia. Hindi! Isang malamig na hangin ang dumaan. Parang isang babala. Ngunit hindi natinag si Rhea. Ang takot na nararamdaman niya ay unti-unti nang napalitan ng tapang. Nang maramdaman ng dalaga ang kakaibang init sa kanyang mga palad at talampakan, walang alinlangang nilisan niya ang bahay ng mag-asawa. Kailangan niyang mailigtas ang kanyang sarili ngayong wala na si Roy. Nakarating siya sa bahay ng kilalang albularyo na si Mang Tasing. Matapos niyang ikwento ang lahat, ang albularyo'y nanatiling tahimik. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi nito ang katotohanan. Kung hindi ka nang himasok sa buhay nila, hindi ka ngayon nasa ganitong sitwasyon. Alam mong may asawa si Roy, pero nagpadala ka sa tukso. Ngayon ko pa ba iisipin ang mga bagay na yan, Mang Tasing? Ang gusto ko lang naman, mawala yung kulam na ginawa sa akin ni Julia. Hindi ko to kakayanin, hindi ko kaya. Hindi ko kayang kontrahin si Julia, iha. Ang pamilya nila ay hindi pangkaraniwan. Malakas sila. Malakas sa mga bagay na hindi mo kayang unawain. Hindi sila basta-basta. Kung ganun, wala na bang pag-asa? Hindi ko na ba maliligtas ang sarili ko? Mang Tasing, tulungan mo ko. Kahit ano pang kapalit. Meron kang magagawa pero hindi ito madali. Ang sumpa ni Julia ay hindi basta napuputol. Hindi ito ordinaryong kulam. Kung gusto mong labanan siya, kailangan mong magtungo sa lugar kung saan ito nagsimula. Hanapin mo ang ugat ng lahat ng ito. At doon mo siya tatalunin. Ang ibig mong sabihin, sa kubo nila? Sa lugar kung saan siya gumagawa ng mga ritual? Oh, pero hindi ka maaaring pumunta doon ang walang dala. Kailangan mo ng proteksyon. Dahil kung hindi, mas malala pa ang mangyayari sa'yo. Gagawin ko. Wala akong ibang pagpipilian eh. Kahit delikado, kailangan ko subukan. Ayokong mahayaan na lang na matalo ako ni Julia. Kinuha ng matanda ang isang lumang tela mula sa kanyang mesa at ibinalot doon ang isang espesyal na langis. May ibinigay din siyang punyal dito. Dalhin mo ito.
Ito ang magsisilbing proteksyon mo laban sa mga kaluluwa o espiritong ginagamit ni Julia. Pero tandaan mo, Iha, hindi ito sapat kung mahina ang loob mo. Kakailanganin mo ang tapang at determinasyon. Handa na ako. Gagawin kong lahat. Huwag kang magpakasiguro, Rhea. Ang mga taong tulad ni Julia ay hindi natatalo ng basta-basta. Kailangan malaman mo ang kahinaan niya. At kapag nalaman mo ito, huwag kang mag-atubiling gamitin ito laban sa kanya. Nagpaalam na siya sa albularyo at umuwi muna sa kanila upang makapagpahinga. Hindi na ako matatakot, Julia. Matatapos din ang lahat ng to. Kinabukasan, naglakad si Rhea patungo sa kubo ni Julia. Pagbukas niya ng pinto ng kubo ay nakita niyang naroon pa rin sa loob si Julia. Magulong-magulo ulit ang buhok nito at ang mga mata ay parang nag-aapoy sa tapang at galit. Rhea, anong ginagawa mo rito? Tama na. Tapusin na natin to. Hindi na ako matatakot. Handa akong harapin ka, Julia. Talaga? Ano namang gagawin mo? Binuksan ni Rhea ang bote ng langis at ikinalat ito sa paligid ng kubo. Biglang napatigil si Julia. Naramdaman niya ang tila mainit na hangin na nakakapaso sa kanyang balat. Alam mo ba kung anong ginagawa mo, Rhea? Ang laro na to, hindi mo alam kung paano laruin. Alam ko ang ginagawa ko. At alam ko rin na may kahinaan ka, Julia. Hindi ka perpekto. Ang sumpa mo, ang kapangyarihan mo, lahat ng yon may hangganan. Biglang humangi ng malakas. Panay na ang mura ni Julia sa pagkakataong yon. Anong ginawa mo? Pinutol kong puwersa mo. Hindi na sila makakatulong sa'yo ngayon. Ngayon, mag-isa ka na lang, Julia. Si Julia ay tila napaatras, ngunit mabilis niyang ibinalik ang kanyang tapang. Ang kanyang mga mata ay muling nagdilim at ngumisi siya. Kung ganon, maglalaban tayo, Rhea. Tingnan natin kung sinong mas magaling at kung sinong mas matatag. Mabilis na nilabas ni Rhea ang punyal at tangkang sasaksakin si Julia, pero bago niya pa yun magawa, ay biglang sumakit ang kanyang tiyan. Dumaloy rin ang dugo sa kanyang binti. Nabitiwan niya ang punyal at mahigpit na napahawak sa tiyan. Anong nangyayari sa akin? Aray ko! Si Julia ay hindi gumalaw. Nakatingin lamang siya kay Rhea. Ang ngiti sa kanyang labi ay naging mas malupit, mas malamig. Buti nga sa'yo. Deserve mo yan, gaga! Akala mo magagawa mo basta-basta yung pinaplano mo laban sa akin? Anong ginawa mo sa akin? Kulam. Kinulam kita, Rhea, at yung nilagay ko sa'yo, mas matindi. At hindi mo yan maaalis maski magpagamot ka pa sa pinakamagaling na albularyo. Si Rhea ay napaluhod. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang patuloy niyang hawak ang kanyang tiyan. Si Julia ay napahinto, bahagyang naguluhan sa lakas ng loob na ipinakita ni Rhea sa kabila ng sakit. Ngunit bago pa siya nakapagsalita, biglang lumiwanag ang bote ng espesyal na langis na iniwan ni Mang Tasing kay Rhea. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Rhea! Itigil mo yan! Ito ng katapusan mo! Naningkit ang mga mata ni Julia. Kaysa maunahan pa siya ni Rhea, ay inangat na niya ang kanyang punyal at nakangiting isinaksak yon sa dibdib ni Rhea. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ng babae bago ito unti-unting nawalan ng buhay. Kayong nagtulak sa akin para gawin ang bagay na to. Nakadilat ang mga mata ni Rhea. Wala ng buhay. Ang sagradong punyal na binigay ng albularyo ay nakatarak sa kanyang dibdib. Nakita niya ang tiyan ni Rhea, unti-unti niya yung winakwak at kinuha ang sanggol sa sinapupunan nito. Kasama na ang mga laman loob ng biktima. Halos nasa 7 buwan na ang sanggol. Matapos niya itong ilabas sa sinapupunan ni Rhea, ay plano niya sanang isunod na rin ito sa naging kamatayan ng ina. Ngunit sa sandaling yon, isang kakaibang tunog ang kanyang narinig. Isang hikbi.
ang kanyang sariling higbi. Ang matinding galit niya kay Rhea at Roy ay napalitan ng isang matinding lungkot nang pagmasdan nito ang sanggol. Hindi ko kaya.